beloved, Boss Mike, Cervera. Bakit biglang nawalan tayo ng 100? Ayan. Ito po, baka bago lang sa pandinig ninyo. Ito po yung kanilang tinutukoy, mga kababayan, kahit po saang pahayagan, kahit saang mainstream media, kahit saang radyo, wala kayong maririnig na ganito. So mga kababayan, sila lang na naman nga pala ang mayroong pinapakalat na bagong propaganda. Bagong propaganda to, mga kababayan, ha? Oo, bagong propaganda. Ito na. Ayan na nga. Oo, tignan niyo yung mukha niya, oh. Grabe, Roque. Yung mukha mo parang, parang sabik na sabik sa, sa hotdog, Roque, hindi, totoo. Tignan niyo yung mukha ni Roque. Sabik na sabik sa hotdog. Ha? Para bang yung, pork chop. Sabi sa pork chop, kapag ganitong mukha daw, sabik sa hutin. Yun daw yung German nun. Sabik sa hutin. German ho yun, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Ito na. Anong pinaglalaban nyo? Bagong propaganda na nakakatawa, mga kababayan. Pakinggan yung lahat. Ito na. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office. Kita nyo, ginamit ang Hong Kong, mga kababayan. Alam nyo naman ang Hong Kong, parte ng China yan. Ngayon, mga kababayan, kahit anong research ninyo, wala kayong makikita. Bakit to? Ginagamit lang nila. Kita nyo, mga kababayan, hindi ho sinasakyan ng media, ng mainstream media. Bakit to? Kasi ho, alam nila, fake news na naman. Wala na hong kredibilidad ang katulad ng mga yan. Maharlika, Roque, Sara, wala na ho. Walang kredibilidad. Tandaan nyo. Tuloy. Para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test. Ikaw kaya mauna. Tingnan nyo, mga kababayan, gunggong talaga. Ang Pangulong Duterte po ay hinalal ng bayan. Nasa kanya po yan kung gusto niya magpa-drug test o hindi. Hindi po natin mapipilit yan. Sabi mo yan, inang-inang to. Tapos ngayon, gaganyang-ganyang ka. Ang Pangulong Duterte po ay halal ng bayan. Nasa kanya po yan. Kung gusto niya magpa-drug test o hindi, hindi natin mapipilit yan. Sabi niya tuloy. Dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Kayo lang yun, tanga. Diba? Wala hong nagdududa kung hindi lang ho sila. Ito hong may mga platform at kinakalat lang. Tapos sinasakyan naman ng mga tanga. Tignan nyo naman, naubos na sila. Wala nang nagko-comment ng bangag at adik yan sa comment section. Nung araw, mga kababayan, meron, ang dami, di ba? Ngayon, naubos na. Bakit? Ayaw na nilang maniwala. Ayaw na maniwala ng mga tao dyan. Adik, bangag, kasi polvoron video nyo, bulilyaso, bistado, parang yung buhok mo. Diba, mga kababayan? Peke! Tuloy. Sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman. Para nga naman mukhang legit, gamitin natin ang Hong Kong. Para maging mukhang legit, mga kababayan. Diba? Ganun yun. Para magmukhang legit, i-connect natin sa Hong Kong. Kunyari, ang Hong Kong ang nag-iimbestiga. Anong pakialam ng Hong Kong dyan? Diba? Tanong ko, anong pakialam ng Hong Kong? Bubu! Tuloy. Doon sa mahigit $100 billion na
money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposits. Ayan o, yung bago nilang propaganda. Talagang hirap na hirap sila. Nung kanina lang mga kababayan, umaga, nang iingganyo na kayo daw mga kababayan ay magsipag-alsa para sa kanya. At para kay Digong, para kay Sara. Kawawa naman ano. Mag-aalsa kayo para dito? Payag ba kayo? O sino ho mag-aalsa para kay Roque? Paki-comment na lang ha. Tuloy. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between No. well, Isip. Isipin mo. Well. 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 Putik na, halatang-halata no? Tuloy. yung mga panahon Makita nyo! Nahihirapang mag-isip kung paano niya didiskartihan na mapaniwala ang mga nakikinig sa kanya. Pero mga kababayan, kung tayo lang ang titingin dyan, wala na. Dispalinghado na, may issue sila na magiling talagang gumawa ng intriga. Yung intriga nila mga kababayan, ilan na ba? Hindi ko na mabilang. At ni isa, wala pang napapatunayan. At hanggang kailan ba kayo magpapakatanga sa mga naniniwala dyan? Diba? Ni isa sa dami ng tanim intriga nila, wala pang napapatunayan. Okay ninayo. na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinibangan Talunan, ayun na nga, naging presidente na. Kut-kut kalalamot. hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa Bakit ano ba naintindihan mo? Dahil natin naintindihan kung paano tayo tumupa. Ay, sorry. Hindi pala. Mali. Oo, may bumulong sa akin eh. Oo, sige, tuloy na. 128 billion na biglang nawala sa central bank reserves. Now, Yan yung mga kababayan. Di sana mga kababayan, pinagpiestahan na yan. Kaso mga kababayan, tignan nyo naman ang mainstream media kung merong binalita. Wala ho. Sila lang, mga kababayan. nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Wala pa, Diyos ko, pakihanap nga. Pakihanap nga. Headline daw sa Taiwan, sabi naman ni Roque. Uy, bading. Ano ka ba? Alam mo, bagay ka sa parlor ko. Nilibre ko na yung buhok mo. Oo. Kasi ganyan ang mga kailangan ko eh. Yung mga madadaldal, sigurado mabenta parlor niyan. Oo! Ang benta ng parlor, mga kababayan, kung ganito, magiging stylish nyo, ay sigurado. Grabe eh. Biruin ninyo kapag pumasok kayo, kahit alam nyong pangit kayo, sasabihin niya, napakaganda nyo eh. Pag pumasok kayo, kahit mataba kayo, sasabihin niya, sexy kayo eh. Di ba? Ganito eh. Yung style nito, pasok kayo sa parlor, alam nyo namang ang taba-taba nyo. Wow! Ang sexy mo naman, madam! Di ba? Halatang-halatang binobola na kayo. Dahil bihira nyong marinig at mapuri kayo, okay lang. Magpapauto kayo. Ganon yung mga ginagawa nito sa mga DDS. Di ba? Ganon sila. Kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang yung sinasabi niya. Pag pumasok ka, alam mo naman pangit, ang dami ng salamin sa salon, mga kababayan? Nasa pinto ka pa lang, sasalubungin ka na niyan. Ganyang ugali, ganyang style ni Roque. Wow! Ang ganda-ganda mo naman, madam! Pwede kang maging artista! Double ni Marian! Putik na yan, mga kababayan. Pagpasok mo, nakangiti ka kasi yun yung bati sa'yo. Pagharap mo sa salamin, doon mo marirealize, mga kababayan. Putik na yan. Mukhang, ininsulto yata ako neto. Di ba, mga kababayan? Eto na. Sabi rito, oo nga naman. Taiwan at Hong Kong, ginagamit. Oo, dalawa. Eto na. Si Maharlika naman, mga kababayan. Yan ho yung nila, bagong propaganda. Ginto. 35 tons ng ginto
Napakaraming ginto. Ito pagkakatandaan nyo mga kababayan. Ano? Pagkatatatandaan nyo. Yang ginto na yan ay ginamit din yan kay Pinoy. Ginamit nilang propaganda yan na ang administrasyong Pinoy ay naglipat daw mga kababayan ng 35 tons din na ginto at dinala sa Thailand. Ginawa nilang propaganda yan mga kababayan. Yung pala, nung aming inimbestigahan, mga kababayan, si Digong pala ang nagbenta ng napakaraming ginto bukod pa sa mga inutang ni Digong na trilyon-trilyon. Kita nyo, mga kababayan, kung paano manggago? Ha? Kaya, kung gusto nyo ng totoong balita, makinig kayo kay Direk Freddy Valera. Kumpare ko yan. Ha? Kumpare ko yan. Oh, Direk, mag-live ka na pagkatapos ko. Oh, eto na. O si Bukeke naman. Si Bukeke, ano ba namang meron itong kredibilidad? Kung eto dating pokpok sa Quiapo. Ay, hindi. Oo, sideline lang doon sa Quiapo. Ang talagang pinagpopokpokan yan sa Cubao. O, ito na. Asok. Breaking news. Oh, ayan, kita niya. Breaking news. Mukhang nahihirapan na si Maharlika. Mukhang wala ng pondo Maharlika, nahihirapan ka na ba? Oh, sige Maharlika. Pukpukin mo na. Breaking news. I don't know, mukhang hindi binabalita ng mainstream media ang balita patungkol dito sa 350 tons na ginto. Kita nyo mga kababayan, 350 tons pa pala na ginto. Yan ngayon yung pinapakalat nila. 350 tons! Putik na yan, hindi ko na makwenta. Sa bagay, bakit ko naman kikwentahin kung wala namang kwenta? Huwag nyo nang kwentahin. Kahit yung nagbabalita, walang kwenta. Yung laman ng balita niya, walang kwenta. O, di ba? Walang kwenta. Ayan kita nyo yung naratibo nila. Ginto na naman ang kanilang pinapakalat kasi alam nyo, meron ako narinig. Mukhang iimbestigahan yung mga nadiskubre na dami-daming ginto na nawala't binenta. Hindi nga malasabi kung binenta Bigla na lang nawala sa Bangko Sentral. Nung panahon ni Digong. Nako! Ganito style ng mga to. I-expose sila kapag alam nila na iimbestigahan yung kalokohan nila. Kita nyo? Ganyan sila. At money laundering ng mga bangag, right? Ng mga bangag na pamilyang Marcos. At pag-usap. Kita nyo? Isa naratibo. Yang naratibo na yan, yung propaganda na yan, isisiksik sa mga isip ng mga bobo. Sino-sino? Siyempre, yung mga hindi pa natatauhan. Pero tandaan nyo, mga kababayan, etong ginagawa nila na to para lang mailigtas yung mga issue ng mga Duterte na dapat imbestigahan. Hindi kaya sila ay laging gumagawa ng kaparaanan para nga naman mga kababayan, kaawaan. Tandaan nyo, nung isang gabi lang, gumawa sila ng issue na lulusubin, ire-raid daw yung bahay ni Digong. Di kaya nandiyan lang yung mga ginto na ninakaw. Diba? Ako nagtataka bakit ba sila apektadong-apektado at gumagawa ng kwento na ire-raid daw yung bahay na luma ni Digunyo. Hindi kaya nandiyan yung mga ginto na ninakaw sa Bangko Sentral? Putik na yan mga kababayan. Pag-isipan nyo maigi yan, baka mamaya makachamba tayo. Oo, hindi to hula, opinion to. Iba yung hula ko. Yung hula ko na matatalo si idol ni Libayan, magiging totoo yon. Oo, tandaan nyo hula ko, matatalo si Magalong. Diba? Hula yun, totoo yun na hula. Dito, opinion to. Hindi kaya, yung mga ginto, mga kababayan, ay nandoon lang sa ilalim ng lupa ng bahay ni Digong? Di
Hindi kaya may underground din na po pwedeng doon nakaimbak ang lahat ng ninakaw noon? Oh, tipin nyo maigi yan, mga kababayan. O, Bokeke, pagbibigyan kita, ha? Pandi natin mamaya yung raid sa bahay ni PRRD. O, kita nyo? Binanggit pa niya. Hindi kaya magkakakonekta? Isipin nyo maigi, mga kababayan. Hindi kaya magkakakonekta tong biglang paandar nila na meron daw magre-raid sa bahay ni Digong at ipapasok etong mga ginto-ginto na naman na, naku, si Pangulong Bongbong daw ay ang may gawa at dinamay pa ang Taiwan at Hong Kong sa propaganda nila. Pero mga kababayan, subukan nyo maghanap kung merong balita sa Taiwan, kung may balita sa Hong Kong. Wala hong ganon, mga kababayan. At kung meron mang nag-post, tignan nyo, mga kababayan. Aba, hindi ho legit na page yan. Kung hindi, mga kababayan, troll na naman. Sabi, no? Mga kababayan. So, mga kababayan. At nakikita natin ito ay isa lamang sa mga diversionary. Okay? Kita nyo, galing nila mag-diversionary daw. Kundi sila yung gumagawa niyan. Yung pagda-divert ng mga issue, bibintang ng kanilang ginawa, yan, ang eksperto ng mga yan. So mga kababayan, sabi ni Annabel Lee, wala naman daw sa Taiwan. Yung mga taga Hong Kong, baka mamaya, merong binalita dyan. Wala, Boss Mike, fake news talaga mga DDS. Ano pa nga ba? Kayo na may sabi niyan. Diba? So mga kababayan, ako, bitinin ko na nga kayo. Oo. Ha? So, kita-kita po tayo. Oo, dahil may meeting pa ho ako, ay aabutan ho itong ako eh. Pagka tinuloy-tuloy ko, mamaya na lang ho, mamayang gabi, babalikan ko po kayo, Oo. So, muli, ako po ang inyong lingkod, mga kababayan. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Jax Demolay. Oo, like to. Aba, 3 sunod na live to, walang replay, Oo, 3 sunod na live, walang replay. So, kita-kita po tayo, mga kababayan. Oo. Huwag nyo nang patagalin niyang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.